This time, dadako na po tayo sa ating mensahe, Hebrews chapter 13, verse 7, and verse number 17 po tayo. Hebrews chapter 13, verses 7 and 17. And the title of our message, ngayong puntang haliang ito, o ngayong hapong ito, Follow Your Leader, or Follow the Leader. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13, verse number 7, remember them that have the rule, which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. And then in verse number 17, ang sabi po, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for giving us eternal life. Thank you for the gift of salvation. And thank you for always blessing us through thy word. I pray, O Father, that this afternoon, as we come to you, as we listen to your word, may you again bless our hearts, O God. Enlighten our minds, and may you encourage us. Nawa, makita po namin ang kahalagahan ng aming tatalakayin ngayon. Ito po nawa ay maging balanse sa aming pong pagtanggap at maging sa aking pong pagtuturo. Thank you so much, Heavenly Father. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, bagamat ang ating pong mensahe, ang title po, Follow the Leader, sometimes, ang unang iisipin natin parang self-serving. Lalo na sa kalagayan ko po na ako ang mag-share. I'm a pastor, I'm a leader. Diba? So, posible po na right away, po pwedeng maisip na ito po ay self-serving. Pero sa totoo lang po mga kapatid, ang issue po dito ay ang turo ng salita ng Diyos. Kahit sino ang magturo sa inyo, kapag ka po hindi salita ng Diyos ang batayan, huwag niyo pong pakinggan. Huwag niyo pong tanggapin. So, kahit ako po, kung ang ituturo ko po ito ay self-serving lang talaga, na gusto ko lang ituro o para sa aking sariling kapakanan, huwag niyo pong pakinggan, huwag niyo pong tanggapin. But, ito po yung challenge ko. But if clearly, makikita niyo po from the Word of God, ito pong ating pag-uusapan, palagay ko po, being a believer, it is but right for us to somehow consider and submit to the teaching of God's Word. So, follow the leader. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi ang mensaheng ito hindi lang magtuturo sa mga followers. Ito po ay mensaheng magtuturo din sa amin bilang mga leaders. So, makikita nyo po ang biblical and balanced presentation ng message na ito. I remember the Apostle Paul when he said, follow me as I follow Christ. Okay? Sumunod kayo sa akin kung paanong sumusunod ako sa Panginoong Heso Kristo. Doon pa lang po, makikita nyo na yung biblical teaching and balance. Diba? Teaching. Na ang magiging usapan ng pagsunod sa ating pong mga tagapanguna ay doon po nakatungtong na ang mga tagapanguna ay may Diyos na sinusunod or sumusunod sa Diyos. Okay? Follow me as I follow Christ. So, napakaliwanag po nito. Now, sa ating pong teksto, ang writer po ay nagbigay pansin sa isang napakagandang aspeto ng buhay pananampalataya. Ito po ay may kinalaman sa relasyong nagtuturo at tinuturuan. Okay? Ito po ay may kinalaman sa relasyon ng nangunguna sa pinangungunahan. And actually po, very clear naman talaga lagi ang salita ng Diyos. Ang importante lang po dito, yung acceptance po natin. Because nowadays, I can say na parang nakadepende po ang ating pagsunod sa usapang paborable lang po sa atin. Well, for me, ang basis ng ating pagsunod ay hindi po dapat nakadepende sa kung ano ang paborable sa atin. Dapat ang basis of our submission and obedience if it is really from the Word of God. Kung talagang ito po ba ay nanggaling sa salita ng Diyos. Now, let's go back to our text. Ang sabi po, remember them
which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag na maliwanag po na sinasabi po ng talata at ito po'y naghahatid sa atin sa diwa ng usapang nangunguna at pinangungunahan. Remember them which have the rule over you. Yung aalalahanin daw po. Okay? So kaya, simple understanding, ang ating pong talata ay mayroon pong kinalaman at tumutukoy doon sa aalala at sa mga aalalahanin. So, sa bahagi po nung aalala at sa bahagi po nung aalalahanin, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Of course, sa context po tayo ng ministry. Hindi po ba? Sa context po tayo ng ministry. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So at sa verse number 17, mas madiin pa po, obey them. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, mga kapatid, it is clearly God's Word. It is clearly Bible. And being Bible believers, ito po ang dapat gabay po natin. Ito po ang dapat susundan po natin, mga kapatid. Kaya ngayon po, again, maging maingat po tayo, maging masiyasat po tayo sa ating pong pakikinig. So kasi ang title nga po natin, Follow the Leader. At ngayon pa lang, inuuna ko na sa inyo na dapat maintindihan natin yung leader na kailangang sundan. Yung leader na kailangang sundin. Okay? So bakit? Sapagkat sabi ko nga, sa authority given by God, laging may boundaries po yan. Siguro, para lang po sa emphasis. Okay? Sa usapang pamilya, may magulang na tinuruan tayo na sumunod tayo, igalang natin, magpasakop tayo sa kanila. Meron pong pamahalaan na tinuruan po tayo ng Bible that let all soul be subject. Diba? Doon daw po sa authority, sa mga nasa gobyerno. Sa usapang church, ito po ang isa sa example. So, meron pong mga God-given authority, and then the command of God, according to His Word, ang utos po niya, sundin, magpasako. Pero gusto ko po sa panimula po natin, maging maliwanag po na lahat ng mga authorities na yan, na itinalaga ng Diyos, may mga boundaries po yan. At ang boundaries po ng mga magulang, ang boundaries po ng pamahalaan, ang boundaries po ng mga pastor, ay ang usapang kapag ka ang gusto ng magulang, kapag ka ang gusto ng pastor, kapag ka ang gusto ng pamahalaan, ay labag o kontra sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Because in the Bible, it is very clear na talagang Diyos ang dapat susundin natin higit kanino paman. Kaya pagka nagkaroon po ng masasabi nating conflict between doon sa sinasabi ng Diyos at sinasabi ng pamahalaan, sinasabi ng Diyos at sa sinasabi po ng ating mga magulang, sinasabi ng Diyos at sinasabi po ng pastor, mga kapatid, hindi na po obligado ang kahit sino sa atin na masusunod sa ating pong pastor, sa ating pong magulang, sa ating pong pamahalaan ng higit kaysa sa Diyos. Don't get me wrong. I am not teaching you to disobey your pastor, to disobey your parent, or the president, or yung pamahalaan. Ang itinuturo ko po mga kapatid, higit sa kanino paman, mas dapat ang Diyos ang laging masusunod. Para maiwasan po yung mga abusive. Diba? Hindi po lisensya yung pagkapastor namin para maging sunod-sunuran po kayo sa amin. Ang mga pastor na totoong nakakaalam ng salita ng Diyos, hindi nyo po tuturuan ang mga miyembro nyo na maging sunod-sunuran lamang. Ang pastor na parehas, ituturo nila sa miyembro ang katulad ng sinabi ng writer, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. As long na talagang salita ng Diyos po yan, marapat na tayo po'y sumunod.
Para naman po alam din namin kung ano po yung mga boundaries namin. Alam namin kung hanggang saan po kami. Kasi in reality, it is also good na kaming mga pastor mai-consider po natin ang clear presentation ng Word of God sa aming pong kalagayan na kami po ay leader pero hindi kami Lord. Para maiwasan po yung leadership na talagang ang maipoproduce mga blind followers. Iba po yung loyalty sa blind following, mga kapatid. Iba po yung loyal sa mga blind followers. Ang loyalty po kasi sa Diyos. At dahil sa loyalty natin sa Diyos, susunod tayo sa mga pastor na nasa kalooban ng Diyos. Ang mga blind follower po, yung kahit mali na, di ba? Kailangan pa rin sumunod. Mga kapatid, hindi po. Sabi ko nga, ang simple logic ko, kaya ayoko po ng diktador ako sa church. Ayoko po na obligado ang tao sa akin. Kasi ito po ang simple logic ko. Ang Diyos perfect. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pero never na pupwersahin niya ang tao para sumunod sa Kanya. Binigyan niya ng choice ang tao sapagkat ang gusto ng Diyos, ang tao susunod sapagkat yun ang Kanyang kapasyahan. Mga kapatid, what I would like all of you to understand is that kung ang Diyos na perpekto hindi nag-operate na obligado ang tao at ang gusto niya mula doon sa kanilang kapasyahan, sila po ay sumunod, how much more ako na leader na imperfect? Hindi ako perpekto, ang Diyos perpekto pero ang operation niya, okay, eto ang buhay sa harap nyo may pagpapala, sa harap nyo may sumpa, okay? Pagka kayo ay sumunod, pagpapala. Kapag kayo ay sumuway, sumpa. Yan ang sabi niya sa kanyang bayan. Tama po ba? Okay? Ganyan siya nag-ooperate. Sa usapan ng New Testament, sinasabi niya, that whosoever, meaning to say, binibigyan niya ng human accountability. Yung tayo po'y accountable. Now, mga kapatid, ang logic na sinasabi ko sa inyo, ang Diyos perfect, pero hindi niya gusto na ang tao po napipilitan. Kaya tingnan niyo po, ang usapan giving, hindi ka dapat pipilitin at hindi dapat sapilitan. Sapagkat kailangan pinagpasya ng puso ayon sa naintindihan po natin sa kalooban ng Panginoon. So kaya ayoko po na ang leadership ko po ay dictatorship, mga kapatid. Kasi nga, ang paalala, ang pastor, ang leader pero hindi Panginoon. Leader but not Lord. Kaya po, medyo in-establish ko po yan. Kasi baka mamaya po, mali ang signal na maibigay po sa inyo ng mensahe kapag ka po parang one-sided yung presentation. So, I established to everyone this afternoon na ang leader po ay dapat laging nakasunod sa Panginoon, kaya yung usapan ng mensahe nating follow your leader, it is referring to the leader na nasa kalooban ng Diyos. Pagka kayo po inuutusan na ng mga leader nyo, na hindi na po Biblia, mga kapatid, hindi po kayo obligado. Mas dapat sundin ang Diyos kaysa sa tao. Kung kayo po'y pinagagawa na ng leader ng mga kung ano-ano, at least nasa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po loyalty ang tawag doon, blind following. Diba? Hindi ka nagiging loyal, nagiging blind follower ka. Kaya nga, mga kapatid, may isip tayo po ay binibigyan ng Diyos ng wisdom, dapat maintindihan po natin ang malinaw na turong ito ng salita ng Diyos. So, una, follow the leader in his example. Yes. Sa usapan po ng example, kung gusto nyo pong mas ma-arrange natin ng tama, siguro po i-consider natin, follow our leader sa kanila pong exhortation, sa kanila pong pagtuturo. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Ang isa sa amin pong task bilang pastor ay ang aralan ang mga tao ng salita ng Diyos. Salitain sa tao ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kami pong mga pastor, pag kami mentoring po kami, isa po sa ipinapaalala ko sa mga kapwa po natin, mga ngaral, sa mga kapwa natin pastor, yes, it is right to say na privilege na tayo po ay makapangaral. Privilege na tayo po'y makapagsalita. Pero mga kapatid,
never na dapat ituturing mo ang pangangaral na privilege speech. Dito po pwede kaming sumasablay na kapag tumatayo po kami sa pulpito, hindi kami dapat buong laya na lahat lang ng gusto naming sabihin. Sa usapang pangangaral, ang dapat ipinipreach namin yung salita ng Diyos. Kasi ang isang paglalarawan sa Biblia, ang mangangaral, ang pastor, spokesperson ng Panginoon. Tagapagsalita po ng Diyos. Kaya tingnan nyo yung sabi, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Kaya nga ang bili ni Paul kay Timothy, preach the word. Diba? Ang ipangaral mo, yung salita ng Diyos. Alam niyo yung context yan eh. Galing po yan sa chapter 3. Diba? Verse 16 and verse number 17. 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay? Now, ang sabi niya, I charge thee therefore before God, who shall judge the quick and the dead at his appearing at his kingdom. Preach the word. Ang context, word of God. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Now, yun po yung temptation minsan. Pagka leader ka, parang ang laya-laya na lahat ng gusto mong sabihin, sinasabi mo sa pulpito. Mga kapatid, dapat meron din po tayong control. Dapat aware din po ang mangangaral na para sumunod ang ating pong mga tagasunod, para sumunod ang mga miyembro at mananampalataya, dapat maintindihan nyo po na ang preaching natin, kasi ang design ng Panginoon sa tunay na preacher, who have spoken unto them the word of God. Salita ng Diyos ang dapat ipinapangaral po natin. Okay? So mga kapatid, follow the leader sa kanila pong exhortation. Ang emphasis natin, Word of God. Word of God. Kaya nga, Kristiyano, wag mo kayong ma-open sa pastor nyo kapag ka ipinapangaral po ang salita ng Diyos. Kapag ka tinatamaan po tayo ng kanyang preaching, wag po tayo maging malicious, mga kapatid. Diba? Sabi ko nga, yung idea na yung iba po, ang akusasyon nila, pinatamaan ako ni pastor. Kung hindi nyo po nakita sa salita ng Diyos, baka nga, pinatamaan lang po tayo. But if your pastor is preaching the word of God, and then medyo tumatama po sa atin, hindi po kayo pinatamaan ni pastor. Pinatamaan kayo ng Diyos. Ibig sabihin, kinakausap tayo ng Panginoon. And it is but right for us to follow your leader in his exhortation. Kasi mga kapatid, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng pastor na mangangaral sa atin ang salita ng Diyos. Kaya kayo po, ilagay niyo po sa comment ninyo, thank you po sa pastor namin na laging nangangaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa pastor namin na nagpapakain sa amin ng salita ng Diyos. We should thank God for our pastor. We need to follow our leader in his exhortation because the Lord called your pastor to preach nothing but the word of God. So if your pastor is preaching the word of God, it is but right for us to follow him. It is but right for us to submit to him. That is the will of God. Kaya po, kapag po ang pastor nyo, kahit ma-open kayo, nangangaral pa rin ang salita ng Diyos, mga kapatid, pasalamatan nyo yung ganyang klase ng pastor. Hindi po yung bolero sa mga miyembro. Hindi po yung pinaiikot ang mga miyembro. Dapat ang pastor, ang commitment, ang ipinapangaral salita ng Diyos. At dahil sa kanyang salita ng Diyos na ipinapangaral, that exhortation is one of the reasons why we need to follow him. So follow the leader. Follow your leader in his exhortation. Ibig sabihin po, sa ipinapangaral niya sa atin. Diba? Pangalawa po, follow your leader in his example. Ang ganda. Ang sabi po ng salita ng Diyos, di po ba? Dito naman yung way of life. Again, sa mga ngayon lang po naka-tune in, niliwanag ko po na hindi kayo obligadong sumunod sa lahat ng leader
Ang ating pinag-uusapan ay ang leader na itinalaga ng Diyos sa inyo, yung totoong tinawag ng Diyos, at makikita naman talaga na kapag ka ang leader totoong tinawag ng Diyos, wala siyang sariling pangangaral. Kung ano ang salita ng Diyos, yun ang kanyang ipapangaral. At kung ano po ang tamang pananampalataya at buhay, yun po ang kanyang ibubuhay. So, follow the leader in his exhortation, at ang emphasis natin, Word of God. Follow the leader in his example, ang emphasis natin is his way of life. Yung kung papaano po siya namumuhay, mga kapatid. And that is very clear in our text. Remember them which have the rule over you. Ano yung una? Who have spoken unto you the word of God. Susunod, whose faith follow, considering the end of their conversation. Diba? Maganda po na kaya po kayo ay maayos sa inyong lakad kasi sinusundan nyo po ang lakad ng inyong leader na sumusunod sa Panginoon. Amen? Yes. Isang bagay na dapat nakaka-encourage sa atin ay yung pong example. So sa ating mga leader, the verse is actually leading us to the idea that as leader, we need to set a good example. And then, members, believers, we need to follow the good example of our leader. Hindi ba balance? Paano sasabihin self-serving? Hindi po self-serving ito. Ito po yung balanced presentation. Biblical po kasi talaga eh. Di ba? Yung writer po, I believe, balance siya sa kanyang pagtuturo. Kaya niliwanag niya, sinong leader ang susundin mo? Who have spoken unto you the word of God? Paano kung yung sinasabi mong leader, lahat ng gusto niya, wala naman talaga doon sa salita ng Diyos? O di wala kang nababiolate kung di mo susundin yun. Dahil ang sabi ng Bible, ang sundin mo, yung nangunguna sa inyo, na nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. So kaya yung exhortation, napakahalaga niyan eh. Diba? Kaya for me, kaya ako naging commitment yung preaching nothing but the word kasi wala naman po akong hihigit, maituturo na higit na makapangyarihan at importante at matuwid sa salita ng Panginoon. Diba? Mga kapatid, hindi po ako inilagay sa katayuan na ako po'y pribilehiyo na sasabihin ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Ako po ay tinawag sa katayuan na kung ano ang pinasasabi ng Diyos, yun lang ang dapat ipangaral. As the Lord liveth, even what my God saith. Ang sabi po, as I liveth, as the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. So, it is very important to consider your leader na kung saan siya po ay kakakitaan natin ng example. Yung kanyang way of life. Diba? Ang sabi, whose faith follow, considering the end of their conversation. Huwag ko kayong humanap ng perfect pastor. That is very impossible to happen. At pag nakakita kayo ng pastor na perfect, naku, maniwala kayo. May hindi totoo po dyan. Wala pong perfectong pastor. Mga kapatid, hindi tayo pinasusunod sa pastor na walang kakulangan. Hindi tayo pinasusunod sa pastor na perpekto. Pinasusunod tayo sa pastor na nangangaral ng salita ng Diyos na kung saan po pwede nating tularan ang kanilang pamumuhay. So, follow the leader in his exhortation. Our emphasis, the word of God that he preaches. That he preach. Yung salita ng Diyos na kanyang ipinapangaral. And then, pangalawa po, his example. Follow the leader in his example. At ang sinentrohan natin, his way of life. Yung lakad niya, yung pamumuhay niya. Kaya nga, di po ba, ang nagseset talaga ng example, yung leader. Huwag kang maghahanap ng soul-winning church if you are not a soul winner. Kung hindi ka leader na soul winner, huwag kang mag-expect na ang church mo magiging soul winner. Kung ikaw ay pastor na hindi generous, di ba? Don't expect na matcha-challenge mo ang member na maging generous. Kung ikaw ay pastor na talagang walang kasigla-sigla sa gawain, huwag ko kayong mag-expect ng masisiglang membro sa gawain. Mga kapatid, in principle, parang yung sinabi sa Hosea, di po ba, like people like praise, ibig sabihin,
kung ano po talaga yung nangunguna, malaki po ang posibilidad kasi we produce our own kind. Kaya nga kung gusto po natin ng masayang gawain, bilang leader, pakita mo ang masayang leadership, masayang buhay mo sa gawain. Kung gusto po natin na mahamon ng tao sa generosity, kaya nga ako, sumasaludo po ako sa Living Water Baptist Church Kasi hindi tayo mayaman, wala nga tayong impok sa bangko Pero lahat ng pasok ng pera natin, gamit talaga doon sa ministry. And as we use that sa ministry, ang nakatutuwa sa church, wala tayong maraming impok, pero wala pa po ako matandaan na nag-campaign po tayo na hindi tayo nagtagumpay. In all of our campaign, as I recall, wala tayong kinampaign na hindi na-accomplish. Mga kapatid, please understand, ano po? So, sa akin po, lagi, ayoko pong ituro sa mga tao ko yung hindi ko ginagawa. Di ba? And I do not want to expect too much sa mga tao na ako mismo hindi ko po ginagawa. So kaya mga kapatid, mga minamahal, matamis para sa akin na kapag kami miyembro, nasasabihan mo at i-appreciate mo, ang sipag mo naman sa ministry. Kasi po, nakikita namin, masipag po yung ang sarap pagka ganun po, mga kapatid. Uy, grabe yung generosity nyo Members, napakatindi naman nakikita po namin kung gaano ka-generous din po yung aming leader Di po ba? So that is actually the principle na talagang magandang ating pong matutunan. Yung bang through our example, makapagpuproduce tayo ng katulad rin po natin. Kasi parang mali yun na mag-e-expect tayo ng produkto na hindi po yun ang ating pong uri, mga kapatid. So kaya I hope na ito po'y maging maliwanag. So una, follow our leader in his exhortation. Our emphasis is the Word of God. Diba? So, pangalawa po, yung tinatawag nating his example, ang ating sinentruhan, yung way of life. Yung una, Word of the Lord, and then way of life. Mga kapatid, eto naman tayo. Follow your leader sa kanyang effort. Diba? Yung kanyang effort, kung paano siya nagpapagal. So, this is about work and labor. Word of the Lord, way of life, and this time, work and labor. Isang bagay po, papasok pa rin actually to sa example, pero sa Hebrews 13 kasi, tingnan nyo po ang sabi, hindi biro ang trabaho ng pastor natin. Diba? Sundin natin. Imagine nyo po yung kanyang ginagawa. Imagine nyo po yung kanyang pagpapagal. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. So nandoon na tayo. Ang ating pong binibigyang pansin, sumunod tayo sa kanya, magpasakop tayo sa kanya. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Tingnan nyo yung kanyang work and labor. For they watch for your soul. As they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, para sa akin, sa nakikita ko pong turo ng salita ng Diyos, ang isang tipikal na tao, pag minahal mo yan, mamahalin ka niyan. Kapag ka pinahalagahan mo yan, papahalagahan ka niyan. Of course, hindi laging ganon. Pero yun po yung idea ng hasik, ani. Mahirap po kasi yung pastor na sa leadership po natin, wala tayong effort na ginagawa para sa mga members and then mag-e-expect tayo na mga miyembro ma-appreciate po tayo. So kaya nga ang sabi ko po, ang magandang sundan at sundin at bigyang pansin yung effort ng ating mga leader. Diba? For they watch for your souls. Kaya nga, overseer, mga kapatid shepherding, overseeing, grabe ang labor. Grabe po ang trabaho ng pastor. Yan po'y maliwanag sa idea na sinabi po ni Apostol Pablo doon sa kanyang mga na-train. Nung siya po'y may mga na-train na sa Acts chapter 20 and verse number 28.
Ang sabi po niya, take heed therefore unto yourselves, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Tingnan niyo ang sabi niya, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Kaya, of course, I appreciate all the viewers nito pong Believers Breakfast. Pero sa totoo lang po, basically, primarily, one of the reasons why the Lord led me to have this online ministry, kasi ito yung isa sa way ko pa rin po, this is actually an effort for all the members of Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, for all the members that the Lord entrusted to me, effort ko po ito to feed you. Diba? To nourish you up, mga kapatid. This is for your nourishment. Kaya, hindi ka ba natatouch? Na kung tutuusin, meron naman akong valid reason. Pero given an opportunity that I can share, mga kapatid, na pupwede akong makapagbahagi, trying to use all the efforts. Why? Because I love you all in the Lord. So, yun din po yung mga pastor ninyo. Hindi po biro yung mag-aaral sila ng mensahe. Hindi po biro, mga kapatid, yung kanilang panalangin para sa inyo, all of the efforts na ginagawa ng pastor, dahilan yan para matuto tayong sumunod sa kanila. Diba? Follow your leader. Hindi po biro ang mag-aral. Hindi po biro ang mangaral. Hindi po biro ang magbantay ng mga kaluluwa. Hindi po biro ang mag-alaga ng mga miyembro. Matinding effort po yan. And that is the reason why we need to appreciate our pastor. Ang sabi po, ang mga pastor, yung kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon, pananagutan po niya yan. So pananagutan po namin kayo sa Panginoon. Kaya nga dapat itry din namin ang aming best para kayo po ay mapasunod namin. At para mapasunod po tayo, ang maganda po, mga kapatid, yung pong exhortation dapat word of God. Yung pong example, yung way of life, mga kapatid, dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. At yung effort, yung work and labor, that is actually, for me, napakalakas ng impact sa mga miyembro pag nakikita nila yung effort na ginagawa ng kanilang leader. Am I right? Members, tama po ba yung sinasabi ko na ang lakas-lakas ng impact sa inyo pagka napipil nyo na ang leader po nyo trying his best, trying everything, exerting talagang an effort just to minister to you, just to feed you, that is actually work and labor. Si Apostol Pablo nga, ang sabi po niya, talagang travailing day and night, talagang working hard. So to lead the flock of God is not an easy task. That is actually a hard work. Hindi po madali. Kaya nga tingnan nyo po, kahit si Pastor Norman, nasa church na natin yan, siya na po talaga ang pastor nyo. Pero ba't nakaalalay po ang inyo pong tatay FDB? Bakit? Kasi hindi po madali yung trabaho niya, hindi po magaan. Kaya naman sobrang na-appreciate ko po yung mga members natin na talagang kahit alam kong mahal nyo ko, pero dahil pastor nyo po si Pastor Norman, sinusunod nyo po siya, nagpapasakop kayo sa kanya, sinusuportahan nyo siya, ina-assistihan nyo po siya, and that is good. Follow your leader. His exhortation, his example, his effort. Mga kapatid, yung kanyang exhortation, word of the Lord po yan. Yung kanyang example, yung way of life niya po, yun po yung pagsunod niya sa Panginoon. And then yung effort niya, work and labor po yan. Kaya ngayong sandaling ito, okay, I hope and I pray na again, especially members of Living Water Baptist Church, members of Victory Fundamental Baptist Church, may Pastor Ronald David na po kayo. Meron na po kayong Pastor Norman Gatdula. Pero tingnan nyo po, mga kapatid, bilang tatay-tatay ninyo, yung effort, yung work, yung labor. Yung magbiyahe lang po, pwede ko nang gawing dahilan yun Okay? From dito ba sa Fairview? Alam nyo naman, andito kami sa Fairview. From Fairview to Nasugbu, Batangas, malapit po ba yun? O tapos balik ka, and then may kasal na naman, magmiministeryo ka na naman,
O, yung po bang from Parview to Lipa, Batangas, malapit po ba yon? O, tapos uwi ka na naman para sa mga service natin dyan sa church, di po ba? So, mga kapatid, pansinin nyo po yan. So, from Parview to Lipa, Batangas. O, tapos po, the following, ano na naman, okay, nagkasal na naman po tayo, ministeryo na naman po yan, from Parview to Mahayhay. Laguna po yan. Hindi po malapit na lugar yan. And then after that, uwi ka ng Wednesday para sa ating service. O, isipin nyo po yung effort na yan. Para makapag-serve. So, Tuesday, tapos Wednesday, biyahe na naman po for a revival meeting sa Quezon. And then, wedding nga po kahapon, kagabi. Mga kapatid, mga minamahal, I do not know if the members will agree with me. Na kapag ka ang exhortation ng pastor, talagang nakikita nyo word of God, yung mga totoong mananampalataya, napaka-submissive niya, napaka-supportive niya. Kapag ka po yung example ng pastor natin, yung paano siya mabuhay, nakikita natin, yung talagang nakasunod siya sa Panginoon, mas madali sa ating sumunod Tama po? And then, kapag ka yung effort ng ating pong leader, nakikita natin, mga kapatid, talagang motibasyon Talagang ito po'y puwersa. Ibig sabihin po, yung bang motivation, mas tamang gamitin yung motivation kaysa puwersa. Ang ibig sabihin, ito po yung mas malakas na motivasyon para sumunod. Kasi napakatindi mo naman kapag ka ang pastor mo, ang aral niya, salita ng Diyos, tapos ang example niya, lakad niya para sa Panginoon, tapos yung effort niya, wagas, sa talagang hardworking ang pastor mo, tapos hindi ka sumusunod, ang bigat nun, talagang kakaibang nilalang ka pagka ganun po tayo. So mga kapatid, I hope and I pray na na-appreciate po natin ang ating tinalakay. Follow your leader. Follow the leader in his exhortation. At yan, paalala sa aming mga pastor, dapat ang exhortation namin, salita ng Diyos. Follow your leader in his example. And then, dapat sa aming leader, magdala ito sa idea na medyo tingnan namin yung aming way of life. Follow the leader sa kanyang effort. So, magandang maintindihan namin our work and labor. Ibig sabihin, sabi, for they watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Members of Living Water Baptist Church, members of Victory Fundamental Baptist Church, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahirap po ang trabaho ko para sa inyo. Mahirap po yung work, yung task. Pero gusto kong sabihin sa inyo, masaya kong ginagawa ang magministeryo sa inyo. Why? Sapagkat kayo po, ayon sa sinasabi ng Bible, di ba? Obey them that have the rule over you. Submit yourself, for they watch for your souls, as they that must give account. Sabi niya, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Masaya po akong naglilingkod sa Panginoon. Sa mga ipinagkatiwala po niyang mananampalataya. Kahit po ito, nai-enjoy ko po. Kumbaga, let me use the word, lusot naman ako Alam ko namang maintindihan niyo po na talagang posibleng kaya hindi nakapag-share kaninang umaga, posibleng madaling araw na nakauwi yan. Alam kong posibleng, alam niyo po yan. Pero imagine niyo po, pagka nararamdaman nyo yung ganitong effort, ano po ang impact sa inyo? So kaya kung may mga pastors na kasama ko po sa aralang ito po'y maging paalala rin po sa atin. If our exhortation is purely the word of the Lord, if our example is right, yung way of life natin ay ayos, and if talagang yung effort natin nakikita at nararamdaman ng mga tao, I am very sure yung impact. Kasi hindi naman po talaga madaling magpastor. Without the members, knowing, lot of times, many pastors are crying. Nandun yung temptation to quit, to give up. Because to lead the flock of God is not an easy task. That is not an easy thing. That is very hard. Especially the expectation of the members sometimes too high.
That is very hard. Pero alam ko po, dinisenyo ng Diyos ang buhay, ministeryo, na ang gusto niya, healthy relationship ng pastor at mga members. Members, hindi po tayo po pwedeng humanap ng perpektong pastor. Pastor, hindi rin po tayo makakakita ng perpektong miyembro. Hindi po ang mababait na miyembro ang dahilan kung bakit tayo magpapatuloy. Dahil kaya nga po tayo nilagay na pastor dahil mag-aalaga po talaga tayo ng mananampalataya. Kaya kailangan ng tamang exhortation, kailangan ng tamang example, at kailangan ng tindi ng effort. Kaya para sa akin, ang message na ito, sino pa kaya ang mag-iisip na self-serving ito? Samantalang kitang-kita natin yung biblical and balanced presentation na ang usapang following our leader is in the context na ang leader na pinag-uusapan natin ay sumusunod sa Diyos. We ought to obey God rather than man. Kahit sinong leader po, pagkalihis na po sa Diyos, ang Diyos ang dapat nating sundin. Kaya paalala po, be loyal, pero huwag tayong maging blind follower. Your loyalty, yes, that's good, that's godly. But blind following, that's a no. Why? Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng isip at discernment. Kaya umaasa po ako na napagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for this very important message. Thank you for this great reminder. Thank you, Lord, na kami po ay inilagay mo sa ministeryo. Nawa ang message na ito ay nagdagdag ng weight sa puso po namin. Na talagang tama lang na mahalin namin ang aming mga leader. Tama lang na sumunod kami sa aming mga leader. Sa kanilang exhortation, example, and effort. Pero maganda rin po na napaalalahanan kaming mga leader na dapat bantayan po namin ang aming exhortation kung talaga bang ito ay salita ng Diyos. Yung aming pong way of life dapat ayon sa lakad na nais ng Diyos para maging magandang example po na susundan ng mga pinangungunahan. At yung effort namin, Panginoon, sana talagang nagbabantay, nagmamalasakit. Talagang ang madadama sa amin, yung totoong pagmamalasakit. Mga sakripisyo para lamang po mabantayan at maalagaan ang mga anak mo at ang kawan ay pinagkatiwala mo. Thank you so much for this message, Heavenly Father. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. Lahat ng ito ay amin pong panalangin. Taglay sa puso ang kahilingan na bigyan mo kami ng biyaya na ito po ay aming magawa sa aming mga buhay. Bless the ministry that you entrusted to us. To all leaders, bless the members that you entrusted to us. To all members, may you bless our pastor na naglilid po sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and honor you in Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord.